nagsasalita naman kayo, wala kayong kausap. Okay, kaliwa kanan, sabi mo, hello blessed. Hello, blessed. At sabi mo nga, hello favored. Lagi natin tandaan na pinagpala tayo ng ating Panginoon. Amen? Okay, palakpakan po natin ang Diyos. Okay, hindi na po tayo papaligoy-ligoy. Ang ating pong mensahe na pagbabalangkasin natin ngayon ay the impact of God-serving family. So, mayroon pong impact, mga kapatid, ang pamilya na naglilingkod sa Diyos. Why it is very important for us na ang ating family ay buo na maglingkod sa Diyos. Okay mga kapatid, let us first review. Part 1, a practical balanced life, making a good reputation to people, setting the right priority in life, and let Jesus be the center of attention. Be always good to all people, living out to what God has spoken, discovering the goodness of God, the approved believer before God, and blessing of a grateful person. And last Sunday ay ating pong binalangkas, mga kapatid, God-given power to His children. So binalangkas po natin yung tungkol sa mga mananampalataya kay Jesus. Jesus believers, 3 irrefutable and immeasurable identities. So tatlong bagay ang ating tinalakay. Jesus believer has the rights as God's son and daughter. Then pangalawang punto, Jesus believer has the authority as God's sons and daughters. And third one, Jesus believers has the privilege as God's sons and daughter. Kaya tayo mga kapatid, mayroong rights, may authority, and mayroon tayong pribilehiyo bilang mga anak ng Diyos. You have to know your rights bilang anak ng Diyos. You have the rights of the blessings of God. You have the rights of the protection of God. You have the rights of the provision of the Lord. Mga kapatid, at anytime na tayo ay tumawag sa ating Ama sa langit, bilang mga anak, may karapatan tayo na tumanggap ng tugon ng ating Panginoon. Amen? Sabi mo, you have to know your rights. Okay, so ating pong tatalakayin ngayon, the impact of God-serving family. Tingin kayo sa akin, mga kapatid. Alam niyo po ba kung bakit ang isang pamilya ay hindi tinatantanan ng problema? Kasi ang isang pamilya hindi naglilingkod sa Diyos. Ang sekreto para ang ating pamilya ay secure, protected sa mga gawa at lalang ng kaaway. We must, mga kapatid, our family must serve the Lord. Alam naman po natin na pag sinabing pamilya, naandyan ang tatay, naandyan ang nanay, naandyan ang mga anak, naandyan ang manugang. Kasi mga kapatid, ikaw na nanay, nag-aatin kang asawa mo hindi, magkukos talaga ng problema yan, mga kapatid. Maganda yung isang pamilya na naglilingkod sa Diyos. Tama po ba, mga kapatid? So may impact, hindi lamang sa Diyos, hindi lamang sa mga kapitbahay natin, it has an impact sa ating pong sariling sambahayan. Huwag po ninyong hayaan ng inyong pamilya ay hindi naglilingkod kay Lord. Kailangan ang ating mga anak, turuan natin na maglingkod, sumamba sa Diyos. Hallelujah! Kasi sabi ko nga, ang nanay nag-a-attend, believe and bless ni Lord. Pagdating naman doon sa kanyang pamilya, mga kasama niya, may mga nadidemonyo, may mga nagdidemonyo-demonyuhan. So nawawala yung blessing na tinatanggap natin, tama? Pero if every member of the family is attending the church, din lahat kayo na pagpapala, ay yung ating pamilya maayos. Kasi mga kapatid, tanda po natin, goal natin yan na every member of our family, praise God. Kaya nga, sa isang kasabihan, alam niyo po kung bakit minsan ang mga nanay nahihirapan na magdala o magyaya ng kanilang anak? Kasi mula nung bata, hindi niyan sinanay na magsimba sa church. Hallelujah.
Alam niyo po, tandaan po ninyo, gustong-gusto ng Diyos pagpalain ang ating pamilya, kaya lang hindi lahat naglilingkod sa Diyos. Pwede ba ninyo kumustahin ang ang katabi mo? Kumusta na ang pamilya mo? Hallelujah. Praise God. Mahalaga po itong mensahe na ito, mga kapatid. Hallelujah. Dahil again, ang puso ng Diyos ay ang ating pamilya. Basa tayo sa Acts 16:31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So dito, hindi ibig sabihin na pag sumampalatayang inaligtas ng buong pamilya, hindi po. Everyone must believe to Jesus para maligtas. Sa English, sa Good News Translation, they answered, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family. Napakadamot ng isang anak na hindi mo madala ang iyong pamilya sa Panginoon. Napakadamot ng isang ina na ang asawa mo hindi mo madala sa Panginoon. What kind of believer you are? Sinasarili mo ang kaligtasan. Paano kung mag-rapture mamaya? Paano kung bumalik si Lord mamaya? Ang anak mo kaya masasama? Ang magulang mo kaya makakasama? Ang asawa mo kaya makakasama? Mga kapatid, it is our responsibility. Do your utmost best to bring your family. Hindi po aksidente kung bakit sa pamilya mo ikaw lang ang kilala kay Lord para ikaw ang magliwanag sa kanila, para ikaw ang magdala sa kanila. Huwag po kayong maging complacent, mga kapatid na, okay na ako, nag-a-attend ako. No. God has a purpose why God called you sa inyong pamilya. Hindi naman buo yan agad eh. Nagsisimula yan sa isa. Ulitin ko, mga kapatid, sana sa pagbabalik ng ating Panginoon, nakahanda na ang ating pamilya. Kaya sabi po dito, nagtanong kasi dito ang tatay po ang nagtanong dahil yung jailer. Sabi niya, what must I do to be saved? Sumagot ang mga apostol. Sabi niya, sumampalataya ka kay Jesus. Ikaw at ang buong sambahayan mo maliligtas. Anong ginawa ko? Babasahin niyo yung 32, 33. Ang buong sambahayan, pinangatalan ng salita ng Diyos. Ang buong sambahayan, sumampalataya sa Diyos. Ang buong sambahayan, nagpabautismo sa Panginoon. Then, ang buong pamilya got saved. Hindi naman pwede na ang asawa lang ang sumasampalataya, the entire family will be saved. Hindi po yan ang ibig sabihin ng talata. Bring your family and you will be saved, you and your household. Okay, next slide. Saglit lang po ito. Why is so important for our family to serve God? Bakit napakahalaga na ang pamilya natin ay maglingkod sa Diyos? Kaya pinapayo ko sa mga binata, pinapayo ko sa mga dalaga, maghanap kayo ng boyfriend, girlfriend na Kristiyano, at kung magpamilya kayo, maganda yung pamilya nyo, habang nagsisimula kayo, naglilingkod kayo sa Diyos. Bakit? Kasi in our time today, wala nang safety family, mga kapatid, na andun yung hiwalayan dito, hiwalayan doon, kasi ang pamilya walang Diyos. Pero kapag ang pamilya ay may Diyos, malayo yan sa broken family. Malayo yan sa gawa ng kaaway. Kaya yung pamilya natin, erase natin sa Kristiyanong pamilya. Amen? Napakahalaga po na ang ating pamilya ay Kristiyano. Ang sarap noon na pamilya tayong pumupunta. Ako natutuwa ko kay Brother Bat. Buong pamilya kayo. Praise God. Pero darating ang panahon na mayayayan nila yung kanilang mga magulang, mga kapatid. Bakit? Kasi the purpose of us, kasi dito sa mundo, hindi man tayo tatagal eh. Pagsamantala lang po tayo dito, ang dapat natin paghandaan ay buhay sa kabilang buhay. Amen? Is that clear and loud? Amen. Palapakan natin ang Diyos. Ngayon, anong sabi ng 2 Samuel 7:18? King David went into the tent and sat in front of the Lord. Who am I, Almighty Lord, he asked.
And why is my house or family so important that you brought me this so far? Sabi ni David, sino ako, Lord? Para ang aking pamilya ay maging pagkalaga po ng pamilya ng Diyos. Kaya si David, humarap siya sa Panginoon, nagtanong siya, why? Who am I, Lord, that you are so mindful of me? Why my family is so important to you? Mahalaga ang pamilya mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Nakakalungkot nagsisimba ka, ang asawa mo at suking baliyo. Magsimba ka, ang anak mo at suya, mag-cellphone niya mo. Praise God. Ikaw ba kung ang Diyos nga, mahalaga ang pamilya mo. Dapat ikaw mismo na isa sa kabilang ng pamilya mo, dapat importante din sila sa iyo. If they are important to you, bring them to the church. Maliban kung hindi nyo mahalaga sila. Ang iba, paboritme. Hayaan mo sila mapunta sa impyerno. Hindi sila mahalaga sa iyo. Pero if your family is so important to you, gagawin mo ang lahat. Madala mo sila sa Panginoon. Amin po ba? Kasi ngayon, wala nang ngayon na nangyayari sa mundo. Ano na yan, mga kapatid? Mga sinyales na malapit nang bumalik si Lord. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakakakilala tayo sa Kanya. Dito tayo iikot sa kwento na ito. Joshua 24:15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, sabi ni Joshua, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng iyong mga magulang na pinaglilingkuran sa nakoroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Pero ang sabi ni Joshua bilang tatay, kasama, sabi niya, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Anong sabi ng tatay? Kung ayaw nyo maglingkod kay Lord, sabi niya sa mga Israelites people, pero ako at ang aking pamilya maglilingkod sa Diyos. Si bilang tatay, ang ganda ng pagiging tatay, lagi niyong tandaan, ang pamilya niyo magulo kapag wala sa Panginoon. Laging away, praise God. Away dito, konting bagay, pinag-aawayan. Bakit? Kasi parehas mga maiinit ang ulo, wala sa Panginoon. Tama ba? Mga kapatid, hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, as for me, lakasan niyo naman, as for me and my house, we will serve the Lord. Ganda ng buong pamilya. Kaya ina-advise ko yung mga may kasintahan, may mga girlfriend, boyfriend, girlfriend pa lang, dalhin mo na sa Panginoon. Masanay na sila sa Panginoon. Amen? Yung tipong you cannot live without the church. Sarap nun. At dito naman, dating. Pwede naman kayo dito mag-dating. Praise God. Kaya kita mo yung mga babae, mga dalaga na nag-boyfriend ng hindi Krisyano, asan sila? Nga. Sinabi na nga ng Bible, na huwag mag-boyfriend, huwag mag-girlfriend ng hindi mananampalataya. Ang sagot nila, wala namang gwapo sa church. Nasa labas yung mga gwapo. Hindi po, mga kapatid. Sabi ko nga, may nagtanong sa akin, Pastor, ano ba yung qualification ng isang ideal na lalaki? O di punta kayo sa Bible, puntahan nyo si Adan, unang taong nag-asawa. Tatlo lang yan. Tatlong M lang yan. Una, si Adan, matured. Huwag kayong mag-girlfriend, mag-boyfriend ng immature. Si Adan, nasa 30 years old. Hindi siya 15, hindi siya 13. Hallelujah. Pangalawa, na M, may trabaho.
Kasi lahat ng mga trabaho sa mundo pinagkatiwala kay Adam. Kaya may trabaho si Adam. Huwag ka magbo-boyfriend nang walang trabaho. Sus ko, magbo-boyfriend ka tambay. Anong gagawin ng pagtambay? Hallelujah. Tama ba, Sister Joy? Kaya yung mga nanay ninyo gusto niyan, yung magiging boyfriend ng mga anak nila, may trabaho. Maganda yung may trabaho, tama? Aanin mo yung hallelujah. Then pangatlong M, sabi ko, hindi lamang matured, hindi lamang may trabaho, pangatlo, maka-Diyos. Huwag mawawala ang qualification ng isang lalaki na maka-Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, if we are planning na mag-raise ng pamilya, hanapin mo lang ang tatlo na yan. Hallelujah. Then, magiging maganda ang ating pamilya. Are you still here, church? Para hindi kayo komportable. So, pag-aralan natin si Joshua. Sige, next slide. Hallelujah. So, huwag kayong mag-alala, masarap ang ulam natin yun. Pucherong manok. Praise God. Masarap ang ulam natin. Kaya lang, binibilang namin isang pirasong putol ng saging, isang konting higla ng repulyo, tapos isang hiwa ng manok na maliit lang. Ayaw, sabi ko, dami-damihan nyo na lang ng sabaw ng kaunti. Amen? So, we will talk about Joshua's family impacted 3 things to the community. So, their community. Number 1, my family and I will still serve the Lord. Ang isang pamilya na may impact, Sister Joy, sa community, sa mga kapitbahay, pamilya na naglilingkod kay Lord. Nag-uusap na nga kami si Sister Joy. Darating ang panahon, mayroon tayong team tormento. Si Brother Rocky, ang worship leader, si Sister Joy, ang backup, si Mika, si Jamaica, ang musicians nila, si GM, tapos si Mitch, ang isa pang musicians, pamibandang tormento. Ang sarap tingnan na ang pamilya maglilingkod. Siguro, pagdating ng panahon, Sister Joy, pwede natin atasan si Ann na mag-usher dito ng communion. Para pagdating ng panahon, magsiserve lahat. Yung anak niya mag-i-involve sa dancing. O di, mag-isip-isip na si Brother Bat kung ano yung magiging papel niya sa darating na mga panahon. Kasi masarap po na ang pamilya naglilingkod sa Panginoon. Ang sarap pag Sunday, people will see that your family going to church. Ang sarap tingnan na nakikita ng mga tao ang buong pamilya mo papunta ng church, tama? It has an impact, praise God. May impact yan sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa kamag-anakan. May impact yan. Para bang deep inside in their hearts, wow naman, ang buong pamilya nila naglilingkod sa Diyos. May impact yan sa tao, mga kapatid. Amen? Kaya si Joshua, sabi niya, my family and I will still serve the Lord. Unang punto, sige, next slide, praise God. Hallelujah. Ang unang punto, Joshua's family serve the Lord. Ang sarap na ang pamilya natin, hindi lang ligtas, hindi lang mananampalataya, naglilingkod sa Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Sabi ko nga, ako kailangan ko na ng successor kasi hindi ko alam kung kailan ako uuwi. Wala na akong buhok. Praise God, wala pa ako na train. Sino kaya pag wala ako tulad niya, Sister Joy, di ba sa 29, nasa Abu Dhabi ako, nasa UEA ako. Hallelujah. Sino kaya ang mga ngaran? Ang nakikita ko si Sister Joy. Praise God. Pag nag-aral si Sister Joy, sabi ko sa inyo, sinabi ko na yan sa inyo. Praise God. Hallelujah. So, God is good. Hallelujah. Si Sister Joy kasi mahilig yan mag-remind ng mga bagay
na pinag-uusapan, pinagkasunduan. Hallelujah. Halimbawa, pag sinabing 8, sinabi na nga yan na 8, dumarating kayo ng ganito. So, Sister Joy, bagay siya mangaral kasi nangangaral naman talaga siya. Hallelujah. Straightforward pa yung mangaral. Ano, babalik ka o hindi? Praise God. God is really good. Maganda yung naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya, salamat din sa dito yung dalawa, Brother Bat, medyo okay naman sila nagtatrabaho. May iwan ko rin sila ng 2 linggo. Sila ang maiiwan dahil lilipad tayo ng papunta Abu Dhabi. Pang ilang bansa ko nang napuntahan yan kasi dati Singapore, ano lang kami doon, hindi naman ako nagtatagal, nangangaral din lang po ako doon sa mga ibang church. Akala nyo kasi yung pastor ninyo, pastor na maliit. Very low profile po ako. Birin mo, makikita mo dyan sa office, 5 ang doctorate ko. 5 ang doctorate ko. Professor po ako sa Bible School. Hallelujah. Nagtuturo po tayo ng mga matataas na pastor. Maliit lang po pero ganito lang itsura ko. Hallelujah. Parang hindi ka panipaniwalang pastor pero may dating mo ako. Amen? Pero mo, iimbitahan ka ba sa Abu Dhabi, sa Dubai para lang mag-preach kung wala tayong dating? Amen? So, huwag kayong mag-alala kasi yung patakaran namin, hindi kami puro salita. To prove na nakarating ka ng ibang bansa, kailangan may mga selfie ka at may picture. Kasi ang iba, marami siya, nagaling ako sa ganyan, pero wala namang picture na may pakita. Amen? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, serve the Lord. Ganda nun, darating ang panahon, pamilya ang dumarating sa church. Praise God. Bakit? Ang ating ginugol ay pamilya. Pangalawang punto, para makakain na tayo. Hallelujah. Praise God. Sige, next slide. Yung ating computer, ano yan, sobrang bilis. Hindi pa dumadaan yung mouse. Lumilipat na po siya. My family and I are going to obey the Lord. So, pangalawa, sige, next slide. Praise God. Joshua's family obeyed the Lord. Gusto niyo ba yung pati anak ninyo sumusunod sa Panginoon? Ay naku, pag ang anak mo sumusunod kay Lord, hindi yan suwaid, hindi yan sumasagot. Kasi alam niya, ang prinsipyo ng Bible. Kailangan ang anak sumusunod kay Lord. Ang asawa din na babae, dahil sumusunod kay Lord, malayo sa away. Kasi alam niyo po, yung mga babae, sorry sa mga babae, sila yung starter. Nag-asawa kasi ako eh. Alam niyo po, nagsisimula ng away, babae. Hindi nalayo sa Bible kasi ang unang nahulog sa pagkakasala, babae. Kasi kapag ginabi ka na yan, naka-line up na yan tanong, o bakit ka ginabi? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo na ba mahalaga sa'yo? Hindi na ba ako? Ang daming tanong, ang lalaki magkabaliktad yan. Ang lalaki, less word yan. Pag tinanong mo, halimbawa, mag-asawa galing ng party. O kumusta ang party? Pag tinanong mo ang lalaki, isang sagot lang yan, ang ganda. There yun. Ang babae, kumusta ang party? Ay naku, may mga balon, may blue pa nga, may green, may pula. At saka may mga glitters pa nga. At saka alam mo, ang ganda. Naku, ang daming sasabihin. Very, ang babae? Words. Isang word lang sa lalaki, 1,000 ng words sa babae. Totoo yan. Totoo yan. Hindi natin pwedeng i-deny yan. Pero, sabi ng Bible, babae, matuto kang magpasakop sa lalaki. Yun ang sabi ng Bible. Kung ang babae sumusunod sa salita ng Diyos, wala kayong magawa, magpapasakop talaga kayo. Kaya pag sinabi ng lalaki, tama na. Ba? Kung nagpapasakop ka, tama na. Amen. Pero kung hindi ka nagpapasakop, hindi ka talaga titigil. Kasi ang ibig sabihin ng pagpapasakop, susunod ka sa kanya. Tama ba?
Nagsasubmit kayo ng sabi ng Bible. Praise God. Babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Ibig sabihin, sumunod kayo sa inyong asawa. Pero ang lalaki naman, mahalin nyo naman ang inyong asawa. Amen? Balance yun. Balance. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, sa Proverbs, ano sabi ni Proverbs? Maigi daw, matulog sa bubungan ng bahay, kaysa tumabi sa matabil na babae. Hallelujah. Kasi mga lalaki, ayaw yan ng maingay. Ayaw ng maingay yan. Praise God. Ang mga babae naman, gusto nila yung maingay sila. Praise God. Hallelujah. Natatawa, nag-asawa din naman ako eh. Alam niyo po, ang mga babae, hindi nakakalimot yan. Kahit nagpatawaran na kayo, may hahalong kapit uli yan pag nag-away kayo. Sino lang naman ang lumilimot? Sinong babae dito na may nakalimutan? Alam mo, mula nung magsama kayo, lahat ng mga nagawa niyang mali, tanda mo, palipit siya. Hallelujah. Kaya dapat ang mga lalaki, ingat kayo magkakamali kasi ang babae, mga matandahin niya. So balik tayo mga kapatid. Kapag ka ang buong pamilya naglilingkod kay Lord, sumusunod pa rin ang anak, sumusunod kay Lord, hindi sumasagot. Praise God, hindi lumalaban, sumusunod lang sa magulang. Tapos ang asawa nagsasubmit kasi sumusunod kay Lord. Ang lalaki naman, sumusunod din kay Lord. Ano sabi ng lalaki? Bilang head ng family, you are responsible to provide everything. Balance. At ang sabi ng Bible, lalaki, ibigin mo ang babae. Ang gusto lang naman ng babae, mahalin sila eh. Tama? Gusto lang ng babae, mahalin sila. Pahalagahan. Yan lang naman eh, ang gusto ng ano. Kasi ako dati-dati, kahit hindi ako marunong mag-appreciate, gusto ng babae na-appreciate, gusto ng babae nung uto-uto sila. Yung mga ganun. Halimbawa, naglinis ng bahay, maghapon naglinis ng bahay. Ang mga lalaki, pag dumating naman kayo sa bahay, i-appreciate nyo naman yung asawa nyo hindi na nakaligo maghapon dahil sa kalilinis. Ano sasabihin mo? Wow, mahal. Salamat ang linis ng bahay. Appreciate them. Natutuwa sila pag ina-appreciate. Tapos ikaw, pinaglabakan ng maayos, dinaunihan ng ilang kilong dawnihan. Praise God, parang bumango yung damit mo. Pag nagsuot ka ng mabango, ang bango naman mahal kasi bango mo. Praise God. Gusto ng mga babae yung ganyan. Marunong tayo mag-appreciate. Pinagluto ka. Praise God. Hallelujah. Marunong ka mag-appreciate. Ang babae, kailangan nila ng appreciation. Kailangan nila ng pagmamahal. Ano ba yung pagmamahal, Pastor? Ang pagmamahal may oras. Amen? Yung mga asawa nyo, i-date nyo pa rin yan. I-date nyo, bigyan nyo pa rin yan ng rose, bigyan nyo pa rin yan ng chocolate, bigyan nyo pa rin yan, praise God. Isurpresa nyo pa rin yan minsan ng mga yan. Tama? Kasi yun ang trabaho ng lalaki, to love. Mahalin. Praise God. Isurpresa nyo. Hindi yung, wala na, mula. Alaala ko tuloy yung mag-asawa. Sabi ng asawang babae, mahal, mula nung magkanak tayo, hindi ko na narinig ang salitang I love you. Alam mo ang sagot ng lalaki, pambihira ka! 10 ng ating anak! Gusto mo ba I love you, I love you? Ay hindi po na ipapadama ang pagmamahal sa dami ng anak. Kailangan mo pa rin sabihin. Ang ganda ng mag-asawa, iahag mo paghiga, I love you, mahal. Ang sarap naman yan, parang. Tapos sa mga tawagan nyo, honey, sweetie pie, lamgamin kayo. Praise God. Sweet. Yung mga ganyan, maganda yung nilalanggam. Kasi ang pag-ibig, kinukultivate yan. Tama ba, church? Again, we are talking about family na has an impact sa community. Family na sumusunod kay Lord. Yun ang responsibility. Kaya nga ako nung may asawa ako, Sister Joy, yung ref na yan, laging laman yan, puno. Biruin mo,
Magtuturo ko ng Bible School, alas 8 hanggang alas 5. Pagdating ng alas 6 hanggang alas 9, mentoring to provide. Praise God. Matindi ako mag-provide. Kaya ang tawag sa akin, good provider. Yung asawa ko, hindi yan naghahagilap ng uutangin. Sister Joy, ako ang bahala. Eh, yung mga asawa niyo, pambira, praise God, hindi pinoprovide ng kakainin. Kaya pinasok yung ulo ng hangin. Ngayon, ang pinasok ang ulo. Sorry. Ang pinasok yung ulo ng hangin. Ayun, lalo na nagkaroon ng problema. Kaya yung asawa nyo, binubusog niyan. Kasi kapag nagutom yan, iba ang temperatura niyan. Amen. Responsibility ng lalaki, i-provide ang pangangailangan. Kaya Laika, mapalad ka kay Mikailo. Bakit? Good provider yan. Sa palagay mo, tamad-tamad yan. Hindi. Ang sipag niyan. Hindi nga lang nagbibigay yan dito sa church. The joke lang. Praise God. Pero good provider yan si Mikailo. Alam mo, pag mag-asawa ko, kita mo, gagawin niya ang lahat, may provide ang pangangailangan. Yan ang hanapin yung mga lalaki. Praise God. Hindi yung lalaki yung nasa bahay. Hallelujah, babae pinagtatrabaho. Pero ngayon, iba na yung buhay. Kailangan na daw dalawa ang nagtatrabaho ngayon sa taas ng mga living ng expenses. Okay lang po yun, nasa usapan nyo yan. Kasi kami din ng mag-asawa, nang may asawa pa ako, ano kami, mga kapatid, nagtatrabaho siya kasi teacher din siya, ako din professor, panas kami pagod. Divide kami ng trabaho, siya magluluto, ako maghuhugas. Hindi naman yung paras kayo nagtatrabaho, pag uwi ng bayan, lalaki, wala nang gagawin, puro babae na naman. Kung pareho kayo nagtatrabaho, divided din ang trabaho sa bahay. Amen? Sasabihin ng babae, sige ako maglalaba, ikaw ang magsasampay. Divided kasi pares kayo may trabaho. Kung ang babae walang trabaho, trabaho niya ang lahat ng trabaho sa bahay. Praise God. Pero ngayon may mga nakikita ako talagang ginagawang reyna yung babae. Praise the Lord. Paghuhugasin lang. Wag ka na. Si mama na dyan. Parang, hallelujah. Alam niyo po, dati yung mga nanliligaw, kung gusto nila maganda ang kanilang pangalan sa kanilang magiging biyanan, sila ang gagawa lahat. Hindi mo gagawing reyna. Amen? Parang katulong na dati ang mga ang mga lalaki dati pag manligaw 3 years, magsisibak ng kahoy, mag-iigib. Hallelujah. Ngayon textmate na lang. O paano niyan? Tayo na. Walang kairap-irap. Sila na agad. Praise God. Pero again, masarap ang pamilya na sumusunod kay Lord. Walang problema. Amen? Walang nagiging problema kasi alam nila ang prinsipyo ng Bible. Alam nila ang salita po ng Diyos. Sumusunod ang anak, sumusunod ang asawang lalaki, sumusunod ang asawang babae, walang problema. Amen? O, palakpakan natin si Jesus. Pangatlo, my family and I are going to worship the Lord. Pangatlong punto, maganda ang pamilya na sumasamba sa Diyos. Next slide. Joshua's family worshipped the Lord. Inaka-acronym natin ang salitang song. S-O-W. Sarap ng sumasamba kay Lord. Amen? Yan po ang pinaka-admire ko na family. Sarap na pag naandun sila sa kwarto, sala nila, worship sila kay Lord, praise God, hallelujah. Hindi yung pamilya na magulo, yung away ng away. Kaya nga, mga kapatid, actually, mga chismakers, yung mga marites, wala naman talaga sila alam sa problema ng pamilya. Nalalaman kasi may ingay kayo. Sasabihin naman ng babae, ikaw! Hindi ka naliligo! Baho-baho mo na! Hindi naman alam ng kapitbahay na hindi naliligo. Nalaman! Ngayon, sasabihin naman ng lalaki, bakit? Ako lang bakit hindi naliligo? Ikaw din naman ah! O, di nalaman ng kapitbahay, pareho pala sila hindi naliligo.
Hallelujah. Natutuwa ako sa trabaho ko kasi, di ba Sister Jen, nagkasakit ako. Pinilit ko maligo eh. Nung maligo ako, nilagnat ako nung, hindi na ako naligo. Ngayon, sabi ng mga trabador ko, yung mga sakitin daw, hindi naliligo. Akala na nagkasakit ako, hindi naliligo. Pero totoo naman talaga, ang mga hindi naliligo, sakitin. Pero balik tayo. Alam niyo po, sabi ko nga, sa pamilya niyo, pag may problema kayo, huwag kayo magsisigawan. Kasi ang problema niyo, inyo lang yan. Dapat kayo lang ang nag-uusap. Sabi ko nga, pag may nagka-counsel ako, sabi ko kung paano kayo tahimik na naglalove making, ganun kayo katahimik din pag nag-away. Tama? Mali. Sasabihin ng babae, sasabihin ng walang alam ang kapitbahay, nag-aaway kayo. Praise God. Mayroon ba kayo nakita naglalove making ng ingay? Masaya sila. Maingay yata sila. Hindi tahimik yan eh kasi baka marinig ang biyanan. Lalo na kapag kasama mo sa bahay yung biyanan, may kasama ka ibang tao. Tahimik talaga ho yan, tahimik. Ako naranasan ko yan mga kapatid na kailangan mo manahimik kasi naandun ang kapatid ko, naandun ang bayaw ko, naandun ang mga pamangkin ko. Kailangan tahimik. Praise God. Sabi ko, pag nag-away kayo, ganun din dapat katahimik. Dapat hindi nabubulgar ang pamilya, ang problema nyo sa mga kapitbahay. Bakit? Kasi maganda yung pamilya na sumasamba sa Diyos. Amen? Amen po ba? Sabi mo, worship the Lord. Kaya ang gawin nyo, imbes na mag-away, magpatugtog na lang kayo, mag-worship na lang kayo doon kay Lord para tayo pagpalain. Last verse na po, mga kapatid. Sabi po ng Psalms 112:2 hanggang 3, God words, His descendants, or mga anak, will grow strong on the earth. The family of a decent person, pag sinabing decent person, those who do right will be blessed. Ano daw po ang pamilya na disente? Pagpapalain. Verse 3, wealth and riches will be in his home. His righteousness continues forever. Ang pamilya pa na naglilingkod kay Lord. Disenteng pamilya. Pamilya na gumagawa ng tama, pagpapalain. Ang kayamanan at ang riches ay nasa kanyang hanap. Sino gusto ma-bless ang family? Ipaglingkod natin sa Panginoon. Lahat tayo ay bless ng Lord. Sabi nga dito, the family of a decent person, those who do right, will be blessed. Wealth and riches will be in his home. Nasa kanilang pamilya ang blessing, ang mga kayamanan. Amen? Sige, talakad tamo po, mga kapatid. Angyang. Andyan yung angyang. Kapampangan tayo para angyang. Na namang milyari kay Katama Church.